Hello, magandang hapon ulit, 'di ba? So unang pag-uusapan natin. Akala ko nung una nung nakita ko 'to during SONA, hindi pala. Ito ay a congressman was caught on camera watching Isabong on his phone in the middle of the casting of votes for the next House Speaker. Parang ano naman 'to, nakakahiya naman sa mga nagpapasahod sa iyo diyan at sa mga bumoto sa iyo diyan, 'di ba? Parang kalebel ito nung ano ayoko magpakahipokrito ha, pero kami din kasi noon nung nasa trabaho kami, paglaban ni Manny Pacquiao. Sorry, hindi na ako masasanction ng kumpanya Wala na ako doon di ba? During laban ni Pacquiao, ang ginagawa namin, naglulugaw kami sa loob ng warehouse. Sa warehouse kasi, yung internet doon open. Doon kami nanonood ng live na laban ni Pacquiao. So, ano lang atoka-toka lang Siyempre, ako yung manager. Siyempre, ako masusunod, di ba? Oh, kung yung mga, dapat may iwan sa labas na dalawang selling personnel, di ba? Hindi naman ako magpapaka hipokrito. Ginagawa ko din yan dati. 'Di ba? Pero kung titingnan natin yung ideal na nakakahiya to, 'di ba? Yung ginagawa namin dati sa pagkakaalam ko, ground for dismissal 'yun Pero wala syempre, alam mo naman, sa lahat naman ng trabaho may kalokohan. 'Di ba? Total nung time na laban naman ni Pacquiao na 'yon, wala din naman tao sa mall noon. Nasa sinihan lahat tapos sa bagay, wala na rin sa sinihan Yung mga nasa bahay nanonood. Kadalasan linggo yun Paglaban ni Pacquiao, matumal talaga. Pero hindi ko naman hinahayaan na mawala ng tao sa selling area. Lahat kami no, tangina lahat, pati mga dicer Oy, ano lang 5 minutes, 5 minutes ikaw naman, labas ka muna doon, papasok. At within dun sa, namin, may pustahan din kami. Pero ito kasi, iba to Ito kasi ay sa Pilipinas. Although wala rin naman pinagkaiba doon sa kalokohan namin before. Pero talaga namang nakakahiya siya pag nahuli ka. 'Di ba? Same as nung sa amin, pag nahuli din kami siguro noon, biglang may nag-surprise visit ang problema, mga area manager namin, ganun din nanonood din siguro sa bahay yun kasi, walang bumibisita 'di ba? Pero kung may saktong bumisita sa amin nung time na yun, yari kami lahat nun. 'Di ba? Parang ground for dismissal yata yun Parang ang palalabasin doon, parang ninanakaw mo yung oras ng kumpanya. Parang ganun Talaga nakakahiya to pag nahuli to, men. Lalo na ang mga boss mo, yung taong bayan, di ba? Definitely in commerce. Thank you very much. Definitely in commerce. Thank you very much. Kasi yan nagtatrabaho kayo niyan. Kahit ba naman sabihin mo na wala kang ginagawa diyan na nagtatrabaho ka pa rin 'Di ba? Bayad ka ng mga time na 'yan Yun lang Ayaw magpapaka-plastic naman ako kung sasabihin ko sa kanya, wag mong gawin 'yan. Ginawa ko din 'yun Pero magiging idealistic muna tayo ng konti. 'Di ba? Talaga namang mali. Kahit ako din, mali din ako nung time na ginagawa ko 'yan. Hindi talaga siya magandang tingnan. 'Di ba? Para bang pumunta ka diyan para manood? Na parang yan ba yung mas importante yan kaysa sa nangyayari diyan sa trabaho mo? 'Di ba? Sana hindi ka na lang namin binoto kung ganyan. 'Di ba? Nagsasalita ako sa ideal part hindi ko sinasabi na perpekto ako Kasi nung nakita ko yan, guilty din ako. Hindi naman kami sabong nun. Laban lang naman ni Pacquiao. At bibihira lang naman yun. Di inaano pa no. Nag-explain pa Hindi, kahit pa sabihin mong bihira yung mali pa rin yun. Huwag niyo akong tutularan Huwag niyo akong tutularan, mali yun. 'Di ba? Nakakahiya kasi din to talaga. Just imagine parang kasing ang sinasabi mo nito sa sa mga tao. Hindi naman importante yung trabaho ko dito
Mas ito yung priority ko, di ba? Kahit sa ang trabaho ka pumunta, kahit ikaw pa ay Jollibee personnel, di ba? Kahit ikaw pa ay janitor, tapos ganyan ang uunahin mong manood dyan kaysa dun sa... bayad ka kasi ng mga time na yun eh. Kumbaga nung time na yun, hinire ka ng employer mo. Ito sa case ito, ang employer nito, mga Pilipino, tayo, 'di ba? Na nagbabayad ng tax. Mahiya naman ng konti, 'di ba? At hindi na dapat siya pilitin kung sino man to. Sino ba to? Nasabi ba dito yung physically present daw but mentally absent na sa sabong. Ano kaya ang disciplinary action ni Mr. Honorable Congressman? Sino kaya to? Congressman reveal naman dyan. May pangtaya naman, 150 million vote for Tamba as speaker. Ano yung politics na yan eh. Pagka kinokontent kong mga ganito, labas ang politics kung ano lang yung i-criticize natin katulad nito. 'Di ba? Well, mapapangalanan kaya abangan natin na susunod na kabara kung sino to, no? Hindi pa napapangalanan eh. Nako, mukhang to. Nakakahiya to pag nag-viral to. Halimbawa, yan si Congressman Pedro Batumbakal ng ganitong probinsya. Mapapahiya ang buong probinsya mo nun, men. Sa ginawa mo. Kami okay lang, di ba? Pag nahuli kami, nasisante kami, wala namang pakialam ang buong probinsya namin sa ginawa namin. Ikaw, di ba? Representative ka ng mo eh. Kumbaga, ikaw yung ikaw yung superhero ng probinsya nyo eh. Tapos ganyan ang gagawin nyo. Ikaw yung nagsisimbolize. Kaya nga representative ba, ikaw yung kumakatawan dun sa probinsya nyo. Para bang ang image na, ay, ganyan pala ang mga taga ganyang lugar. Ay, nako, Diyos ko. Pilipinas. Next issue. Ano na naman to? Tinag sa akin. Sabi dito, babaeng customer ininsulto umano ng isang fast food staff dahil sa kanyang foreigner husband. Ito yung sinabi. May Pinoy na namang nakaahon sa kahirapan. Pag-apam yung pinatulan. Tama? Yan yung sasabihin. Or pag-apam yung nakatuluyan. May Pinoy na naman na hindi naman sa 'di ba? Ayun ko, nasabi ko na rin yata 'yan. Ganyan na katulad ko, no. Ayoko na naman magmalinis. Siguro may nasabihan na rin akong ganyan. Pero yung sinabi ko, hindi naman siya harap-harapan, 'di ba? Kumbaga, halimbawa may kasama akong kabarkada ko. Nasa Green Hills yata kami noon. 'Di ba? Actually, hindi ako nagpasimuno noon Anong nangyari kasi, habang tumitingin kami ng mga laruan sa Green Hills, sinipa ako ng kabarkada ko. Then paglingon ko, may nakita kami. Alam mo yung typical na exotic Filipina beauty. Tapos may kasama siyang maputi na foreigner talaga. Yung typical na ganon. Tapos napabulong ako, may kababayan na naman tayong nakaahon sa kahirapan. Pero yung mga ganon kasi, yung mga ganong bagay, kalayaan naman natin yun eh. Nasabihin eh. Ang problem kasi, kumbaga, sa atin na lang yun. Halimbawa, may kausap tayo, no? Magkausap tayong dalawa. Nakaupo tayo dito. Nakikita natin may naglalakad na maporma o nakaporma na tao. Alam mo, sabihin ko, hindi bagay sa kanya yung suot niya, no? Nagmukha siya lalong pandak dyan sa suot niya. Kasi ang liit niya tapos ganyan na suot niya. Kami na lang yon na nagkikwentuhan. Kalayaan naman namin yun eh. 'Di ba? Pero ibang-iba naman na lalapitan mo yun, alam mo hindi bagay sa yung suot mo. Parang wala kang pakialam doon. Pero yung kwentuhan namin magkakabarkada, ginagawa din naman ng lahat 'yan.
Until such time, nagiging masama na lang pagka, syempre, pag nakasakit ka na, di ba? Katulad, ano ba ang details nitong, ano na to, nitong, sinasabi dito. A lady customer claimed that a fast food stop allegedly insulted her for having a foreigner husband. Recently, Dindi Aragon Dugan, a Facebook user, shared her upsetting experience on social media after allegedly being insulted by staff. Nakaka-insulto talaga yun, to be fair. Insulted by a staff at a fast food restaurant because of her foreign husband. The post garnered various reaction from the online community. The incident happened at a McDonald's branch. Nako, nadamay pa yung pangalan ng fast food, yari ka. McDonald's branch in Toril. Digan had just finished getting her hair done at a mall and dropped by the fast food chain with her husband, mother, and brother to grab something to eat. But as soon as they entered, she said she overheard a staff member making a sarcastic remark about her being a foreigner. Instead of being greeted warmly, she felt judged and disrespected. Dugan added that another comment followed, hinting that she only looked good because of money, implying she had it because of her husband. Parang kaya lang naman siguro gumanda dahil syempre ang image kasi ng foreigner sa atin mapera eh. 'Di ba? Pagka foreigner yan, syempre ang iniisip ng tao, nagawa niyang mag-travel from America, from US to Philippines. Mahal 'yun. Malamang mayaman ito, 'di ba? Yan ang laging yan laging iisipin ng mga tao. So dahil mayaman, ikaw na napangasawa ay mahirap ka lang dito. Na kaya mo inasawa yan para makaahon ka sa hirap. Typical kasi, pero magiging realistic tayo. Feeling ko kadalasan yun naman talaga ang dahilan eh. No offense no offense. 'Di ba? Naniniwala naman ako baka ito si ate true love naman talaga yung namagitan sa kanilang dalawa. Totoo naman 'yon. Pwede naman na true love talaga. Pero you can't deny the fact na meron talagang ganon. Meron nga napupunta kay Rapi Tulfo, 'di ba? After kwartahan ng babae, hindi na alam kung saan tutuloy yung yung foreigner. Kasi nakuha na yung pera at nagpapatulfo pa na kinwartahan lang siya nung babae. Totoo, may nangyayari talagang ganon. Na kaya nag-asawa ng foreigner para makaangat lang sa buhay. Pero hindi lahat. 'Di ba? Hindi naman lahat. Parang ganito lang 'yan May mga pumapatol sa mga mga matrona, 'di ba? Dahil sa pera, totoo 'yun. Pero hindi naman siguro lahat. 'Di ba? Hindi naman lahat. Meron naman sigurong true love. Kaya lang, syempre, nai-stereotype sa kadalasan na nakikita natin na ganun ang nagiging dahilan ng mga kababayan natin. Nai-stereotype. Katulad nga nung kinuwento ko last time, di ba? Pati mga foreigner, alam din nila, aware din sila na karamihan sa mga Pinay ay gold digger. Di ba? Nakakahiya man. Di ba? Tunog man na parang hinahama ko yung kapwa natin na Pinoy. Pero reality yun eh. Totoo talagang may ganun eh. Pero kaya lang, ang tanong doon, lahat ba ng nakikita mo ay ganon? 'Di ba? Ganon ba yung dahilan? Merong ganon, pero hindi lahat ganon. 'Di ba? Kumbaga, maraming naka-iPhone, hindi naman lahat yan ay in-snatch. Meron namang nag-ipon pa talaga para sa iPhone. 'Di ba? Instead of being greeted warmly, naramdaman niya daw na hinusgahan siya at hindi daw nirespeto. Dugan added that another comment followed, hinting that, yun nga, yung sinabi kanina, gumanda lang daw siya dahil sa pera ng asawa niya. So, tahimik daw silang umalis na lang sa restaurant without saying anything to the staff. Outside, she shared what happened with her family.
And though they were ready to confront the employees, she chose to walk away. The lady customer later decided to speak up about the incident. Not for revenge, but to raise awareness about how unfairly some women are treated. Diba? The woman emphasized that she worked hard for everything she has and met her husband while working abroad. So may nangyayaring ganyan, ano? Katulad nung kaklase ko, nag-DH siya sa ano, ito yung kinikwento ko na binubuli ko dati. Nag-DH siya sa Middle East. Tapos naging sales ano siya parang sales assistant na umano talaga siya, gumanda talaga ang buhay. Hindi mo masasabi na nakapangasawa siya ng parang prinsipe type na taga Middle East. Parang gano'n ano, siguro parang gano'n na rin, 'di ba? Pero not actually na nangyari, hindi naman nangyari na talaga naghunting siya ng foreigner para mapangasawa niya. 'Di ba? Then nung nagkaroon ng problema sa anak ko, 'di ba? Nakita niya sa FB ko na nagkakaroon ako ng problema. Tinulungan niya ako. Umuwi siya dito tapos yung asawa niya kasama. 'Di ba? Malaki-laki din ang binigay na tulong. Kaya forever akong grateful doon kay Nikki. Nikki Berdera ang name niya. Kinararangal kita maging kaklase. Patawarin mo ako, nagpa-public apology ako sa lahat ng pambubuli na ginawa ko sa'yo nung high school. Ano itong nagano? Ano yung tunog nun? Sa umagay, ang bawat lamesa'y busog. Youngstown Ay, ad pala ng Youngstown, di ba? Humingi ako, ngayon palang babawi ako sa'yo, Nikki. Kasi ano to alam mo yun, taga Bukid sila dati na ang ginagawa ko dyan, tinatago ko dati yung bag niya noon. Bato! Tunog ng tunog. So yun, dumadating talaga. Yun ay hindi niya naman inasawa yun dahil sa pera. Diba? Talaga nagkataong nagkakilala lang sila. I am a woman of ambition. I graduated from nursing and nurse pala to So ano talaga to? Hindi ito basta nag-asawa lang ng foreigner. Hindi kasi alam din ang istorya I met my husband while working abroad. I raised myself to be independent and self-sufficient, which is why he fell in love with me, she wrote. They eventually ate at a different restaurant. Yung Youngstown talaga, tunog ng tunog. They eventually ate at different restaurant where she said the staff were much more respectful. In another post, a woman showcased photo of a palm dazzled by sun. Nasa akin ang liwanag. Ano to? Itong post na to. What do you mean nasa akin ang liwanag? Hindi ko maintindihan yung mga comments Flex ko lang ang AFAM dito sa Oslo, baka kung sino man tong AFAM na silaw sa araw, nasa akin ang liwanag. Sometimes kasi din minsan yung ginagawang joke din yan na oy may AFAM dito, 'di ba? Alam ko joke 'yon, kaya lang sometimes may hindi nakakaintindi dito sa mga ganitong uri ng joke. Ako naiintindihan kong joke ito. Pero dahil sa mga joke kasi nito parang nai-stereotype yung mga Pilipina na gutom sa AFAM. 'Di ba? Hindi magigets lahat ng tao 'yan. Expressing her admiration for a certain guy she encountered during their trip. Her hilarious quickly became a topic of the internet. Diba? Spreading laughter and intrigue. Ito siguro yung si kuya na silaw. Pakilala kita, kaibigan ng anak ko yan, mabait yan, ining.
Pero nasaan yung isang bracket? May damit naman yung nasisilaw. May bag pang ang itim eh. Ano yun? Saan banda doon? Ito! Yung naka-stripe sa gilid. Ilalaban ko ang perlas ng silangan. Hindi, sometimes yung mga ganito kasi lalo na yung ginagawang biro-biro yung mga yan, 'di ba? Nakaka-develop yan ng maling pangunawa, 'di ba? Hindi naman kasi lahat ito nagigets ng karamihan na biro. Sometimes yung iba siseryosohin to, no? Anyway, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.